Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. So, by the way Capricorn, ganito muna yung pamamaraan ng sa shuffle natin ang cards kasi hindi po ako makapag-shuffle kasi masakit po ang aking mga kamay, kaya ganito na lang po muna kung ano yung ginaguide sa akin ng guides ko, yun ang kukunin kong cards. And but the intentions, don't worry po, the intentions are the same sa lagi natin ginagawang reading sa araw-araw, and the intention is still to give you the guidance na kailangan ninyong marinig at this time. Okay? So, yun. So, first card ninyo po, we have the Four of Swords. So maaring kulang ng tulog, no? Ang iba sa inyo, Capricorn. Yun agad ang na-pick up ko. Maybe kulang kayo ng tulog, laging bitin ng tulog, or maaring hindi kayo nakakatulog, no? For whatever reason. Kaya, this is a reminder para sa'yo na yung pagtulog is one way of pag-aalaga sa sarili, hindi ba? Hindi sa tinatamad ka, hindi sa wala kang gustong gawin kaya matutulog, hindi po. But the pagtulog is vital, no, sa ating kalusugan. Napakahalagang napakahalagang factor sa pag-aalaga ng ating sarili, kasi during sleep, no, diyan lang nagre-recover ang katawan natin. Diyan lang din nagtatrabaho ang katawan natin para maayos, ma-repair, no, yung mga cells ng ating katawan na nagkaroon ng stress during the day. And sa mga nakaraang mga araw or buwan, weeks na hindi kayo nakakapagpahinga. Kaya importante yung tulog. Okay? So for those of you na kulang sa tulog or talagang totally walang tulog, so this is a reminder para sa iyo na kung ano ang halaga ng tulog sa katawan natin. Okay? And pahinga, no? Pahinga for some of you then, maybe kailangan lang ninyo ng power nap, kailangan lang ng konting pahinga para lang na magkaroon ng break, no? Yung pattern ng thought ninyo, kasi po pwedeng isip kayo ng isip, no? Ng kung ano-ano, at hanggang sa naging negative na ang takbo ng isip ninyo. Kaya yun, magpahinga din muna kasi baka na-stress na yung katawan ninyo kakaisip. Kasi 'di ba, yung isip natin, kapag nai-stress ang isip natin, pati yung katawan natin nadadamay, hindi ba? Kaya maaring gano'n ang sitwasyon ng iba na sa inyo. Kaya yun, bigyan mo naman ng time ang sarili mo na makapag-take ng break, kumbaga, no? Maputo lang yung chain of thought ninyo dyan. At yun, power nap kayo, matulog kayo para na makapagpahinga din talaga kayo. Okay? So, what else? We have the Ten of Pentacles. So, maganda to. This is really a beautiful energy. Kasi si Ten of Pentacles, ano yan eh, prosperity, abundance, diba? Security, and ano yan, in terms of finances, no? Stability and security of your finances for the future. Yan ang maaring meron na kayo, or maaring yun ang pagkakaabalahan ninyo sa ngayon na makapag-establish na kayo ng financial future ninyo, no? Na for the long term, hindi lang yan kung ilang weeks lang or ilang buwan lang, but this is for the long term na sisikapin ninyo rito na ma-establish ninyo. Kaya good for you. Ganun din, no, Capricorn, siguro magiging kahit pa paano magiging kampante na ang iba sa inyo, magiging masaya na kayo ngayon, hindi lang kayo pati ang pamilya ninyo, kasi nga baka alam mo yun, siguro nakapag-ipon ka na talaga, maaaring nakapag-invest ka na, at siguro yung trabaho mo din or yung source of income mo talagang sure na kayo na konkreto na ito yung panggagalingan ninyo ng kaperahan, no? So, what else? We have the Fool energy. See, the Fool, ito
a new beginning. Okay, that is a new beginning energy. And maaari na ang iba sa inyo rito is going to have or going to start something new sa buhay mo. O pwedeng related yan sa trabaho, sa career, o pwedeng business, or po pwedeng relationship, o pwede rin na travel, di ba? Baka ang iba sa inyo magsisimulang mag-travel sa ngayon. Baka yung mga travel plans ninyo, mga travel dreams ninyo noon, maaaring ngayon lang ninyo ito masisimulan, no? Natuparin. Kaya, good luck din sa inyo. What else? We have the Three of Pentacles. This is good, no? Mayroong makakatulong sa'yo. Kung kunyari sa trabaho, siguro kaya din kayo laging pagod, stressed out na kayo, aside from kulang na kayo sa tulog, na-stress din siguro kayo sa trabaho ninyo mismo kasi baka puro ikaw ang gumagawa, ikaw nag-iisip, ikaw dumidiskarte. So, ngayon, mas magiging magaan na siguro yung inyong magagagawin kasi magkakaroon na kayo ng assistant, pwede na kayong magkaroon ng katulong, no, sa mga trabaho ninyo. So, pwedeng kung sa trabaho yan, baka mabibigyan ka na ng additional na tao na makakasama, makakatulong, or kung sarili mo din itong business, pwedeng makikipag-partner ka na sa iba, makikipag-collab ka, or makikipag-sosyo ka, or pwede rin na mag-hire ka ng mga tao na sa ngayon, ano, para meron kang assistant, meron kang makakatulong. So, yun. It's really good. At saka, what else? We have the Eight of Swords. Ayan. So, alam mo, feeling ko, ito kayo noon. Ano? Kasi magaganda naman yung mga most of your energy sa ngayon. Magaganda sila, positive. Tapos, meron tayong Eight of Swords. Na, ito self-sabotaging energy ito eh. No? Self-sabotaging energy ito. Kaya siguro kayo, baka ito kayo noon na maaaring kayo napapagod na stress na kasi pwedeng nagdadalawang isip kayo if you're going to like hire people na makakatulong sa'yo. Baka dati iniisip mo, sayang lang ng pasahod or kaya ko rin naman ito, mga ganon. So siguro nagdadalawang isip kayo or hindi kayo sanay na may kasama, hindi kayo sanay na may katrabaho, 'di ba? Mas gusto ninyo na kayo lahat ang gagawa. Maring ganun ang nakasanayan ninyo, kaya siguro nagdadalawang isip kayo na mag-hire ng tao or magdagdag, no, ng kasamahan sa trabaho, pwedeng ganun. But ngayon, maaring mabago na yan. Baka mapag-isip-isip mo na mas marami kang magagawa, mas marami kayong maa-achieve, mas marami kayong maa-accomplish kung mas maraming kamay ang gumagawa, mas maraming ulo ang gumagana para magkaroon ng mas maraming idea, 'di ba? Kaya po pwede, no, na tatalikuran mo na to. Kaya kayo magkakaroon ng pagbabago, magsisimula ka ng bagong approach, no, sa buhay ninyo, sa trabaho ninyo, ganyan, or sa business, 'di ba? So, yeah, that's good na malalagpasan mo na to. So, we have the Nine of Swords. Ayan, so pwedeng related yan dito kay Four of Swords na kaya kayo na-stress, kaya kayo kulang sa tulog or walang tulog kasi nai-stress nga kayo eh. Iniisip ninyo siguro, ang dami-dami ninyong gagawin, ang dami ninyong trabaho, tapos diba, kayo lang mag-isa, baka mayroon deadline kayong iniisip, kaya lalo kayo na-stress na malapit na siguro yung deadline, 'di ba? Maaring may ganong sitwasyon ng iba sa inyo. Kaya with this energy, no, na magkakaroon na din kayo ng katulong, makakakuha na din kayo ng extra hand na pwedeng gumawa ng mga dapat ikaw ang gagawa, 'di ba? So at least mababawasan yung gagawin mo, mababawasan na din yung stress mo, 'di ba? Or this could be something else, 'di ba? Baka may nararamdaman kayo or baka alam mo yun, something is stressing you out, no? Ibang sitwasyon. But you know what, kung ganun pa man, sana kung sa tingin ninyo nahihirapan na kayong magproseso nito, hingi kayo ng tulong.
Huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong. Do not procrastinate to ask for help, 'di ba? In asking for help. Kasi lahat naman tayo, we are all entitled for help. Okay? Huwag kayong magdalawang isip, huwag kayong matakot or mag-hesitate na mag-reach out sa kung kanino man para humingi ng tulong. Kasi lahat ng tao, wala exception dyan. No, even the most powerful person in the world at some point sa buhay niya, kakailanganin niya ng tulong ng iba. Kaya wag kayong mahiya or wag kayong matakot or kung ano pa man na humingi ng tulong. Okay? Kasi kaya nga may kasabihan, 'di ba, na no man is an island. Kasi hindi lang hindi lahat ng bagay ay kakayanin natin gawin. Hindi lahat ng bagay ay ma-accomplish natin all on our own. Okay? Kaya wag kayong mahiya or matakot na humingi ng tulong. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.